Lantaran na ho guys, lantaran na pong kumakampi si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte sa mga taong sumisira ng ating bayan. Nakaka-disappoint. Kinampihan ho ni Inday itong kampo ni Kibolok. Especially guys yung mga fake news peddler, kaya nga siya merong nilabas na pahayag ba, nilabas na statement na kanyang pagsusuporta sa dalawang fake news peddler na to. So naglabas ho siya ng statement yan guys na kanya hong sinusuportahan at nakikiisa siya sa naging hakbangin ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric. Nakikiisa pa siya sa pagpapakalap ng fake news. What? Grabing disappointment talaga tong binibigay sa atin ni VP Inday. Nakakatakot kung ito yung magiging presidente guys. Biruin nyo, wala siyang statement sa pambubuli sa atin, sa pangaharas ng China, 'di ba? Tahimik. Pero dito sa mga taong nagpapakalap ng fake news, ang bilis. Speed ho si VP Inday. Mabilis ho ang response. At kinakampihan mo pa talaga harap-harapan sa pagmumukha namin, sa dalawang mga mata namin, itong mga taong nagpapakalap ng fake news. Okay lang naman na maghayag ng malayang pamamahayag. Express your freedom of expression. Okay lang yan. Pero yung gagamitin mo yung press freedom para magpakalap ng fake news, very, very wrong ho yun. Tapos kakampihan, nakulong na nga, 'di ba? 'Di ba nakasuhan ng contempt? Tapos kinakampihan mo pa, kaloka. O ngayon, pinapalabas ni Inday guys na tama lang naman daw ho yung ginawa ni Ka Eric at ni Ma'am and Doc Attorney Lorraine Badoy. Basahin natin ang statement ni VP Inday. Sabi dito, Assalamualaikum. Wika ng ng Muslim. Hello po sa mga kababayan nating Muslim na nakikinig sa atin ngayon. Mag-ingat po kayong lahat. Anyway, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nakikiisa sa laban ni Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey Ka Eric Celis. Noong December 5, ikinulong ho sina Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. So kahanga-hanga daw guys, kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Ano yung kahanga-hanga doon? 'Di ba? Hinangaan mo yung pagmamarites nila. Saan ka ba humanga? Sa pagpapakalap ng fake news, paano mo nasabi na tama ang kanilang ginawa? Ha? Ano yung kahanga-hanga doon? Kahanga-hanga yung part na magpapakalap sila ng fake news, or yung kahanga-hanga yung kanilang station na SMNA na puro ang ginagawa pang red tag. Yun ba yung kahanga-hanga doon, VP Inday? Yung mga tumitirada ng basta-basta nang hindi man lang bini-verified ang kanilang mga source kung tama ba ito or hindi. Ano yung kahanga-hanga doon? Sana man lang nilagay mo kung anong part doon sila naging kahanga-hanga. Kasi para sa akin, hindi kahanga-hanga kanilang ginagawa. Isa hong kabulshitan. Isa hong kagaguhan. Isa hong panlilin lang. Siguro doon ka humanga doon sa kanilang mga matinding pang-red tag, Doon ka ata tuwang-tuwa, VP Inday. Kasi hindi naman kahanga-hanga yung ginawa nila Nagpakalap na ng fake news, hindi pa pala sila miyembro ng KDP, ang dami pa ding violation pala. Ang daming violation ng SMNI. Ito guys pakita ko sa inyo kasi kagabi kinontent ko na ba ito Yan. Nakita niyo yan yung kay Mix Nograles? Ang dami 5 basura. 5 yung kanilang mga kalat. Kita nyo naman ata yan. Tapos sasabihin nyo pang kahanga-hanga. Ano yung kahanga-hanga dyan in the first place? Walang kahanga-hanga dyan, VP Inday. Walang kahanga-hanga dyan. Uulitin ko lang. Walang kahanga-hanga dyan. Tuloy natin.
Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Kaya nga, ulitin ko yung tanong ko, paano naging tama? Ano yung tama dyan? Ano yung paninindigan dyan? Yung pinanindigan nila na itago yung kanilang source, yun ba yun? Unang-una, nagpakita na ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at Ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo at insurhensiya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sorry. Okay. So, tama pala yung ginagawa nilang pang-red tag dito sa mga taong hindi naman karapat dapat i-red tag. Si Mayor Magalong, di ba nireklamo sila? Kasi hindi naman tama ang kanilang ginawa. Nakakaloka. Di ba? Ni-red tag nila. So, tama ba yon? Anong kahanga-hanga din doon? Paano naging matagumpay ang kampanya nila sa terorismo at insurhensiya kung yung mga taong hindi naman dapat nire-red tag, inire-red tag nila? Para meron lang masabi, meron lang maibalita. Talaga nga ng mga anak ng tokwa, oo, ano? Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na pananawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Philippine Military Academy alumni. Alam nyo guys, dito sa point na to basahin lang muna natin. Ang panawagan ng PMA alumni at ang mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media. Wala kang kumampi sa inyong media social media, practitioner, professional, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Ka Eric. May kapangyarihan ng bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Anyway, dito tayo sa point dyan na may binanggit siya na PMA, yung mga retired personnel daw na kumampi sa kanila, kila Dr. Lorraine Badoy, mga sumuporta. So, feeling ko, tama talaga ang chismis before na mayroon talaga nakakausap ng mga retired generals itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, same as you din, para ho, di ba, ipa-impeach, muugong-ugong ba na impeachment, destabilization plot, di ba, para ho patalsikin, hindi pala impeach, destabilization plot, sorry. So, tama ata yung chismis noon na mayroon kayong kinakausap na mga retired generals para ho magkaroon ng destabilization plot dito sa ating government. Am I right? Diba? Kasi nagpapasalamat ka sa mga general na yan. So, may mga nakakausap pa rin pala kayo ngayon. Diba? So, basically, totoo din pala yung chika boom boom, na baka sakali, diba, hindi natin alam, baka malay mo, totoo, na meron talagang binubuong destabilization plot ang team nyo para ho pabagsakin si Pangulong PBBM. Kasi guys, may nabanggit siya, mga retired generals. Diba? Tsaka dito sa part na to, natatawa din ako guys kasi sabi ba naman niya, maraming salamat din daw sa pakikisa ng kasapi ng mga media. Wala kang media kumampi sa inyo. Ba't yan nagpapasalamat? Walang media kumampi sa inyo. Hoy, gising! Nung nakulong si Eric at si Badoy, merong sense itong ABS-CBN, nagkaroon sila ng pakikidalamhati, di ba wala? Di ba wala? Saan sasabihin mo na media, walang ang kumampi sa SMNI, kahit nga yung News 5, GMA, ABS-CBN, walang kumampi sa kanila. Nagmukha nga lang silang tangengot Maloko. Anyway, yan guys, lantaran na ho talagang si BP Inday nagpapakita ng kanyang totoong kulay. Kumakampi siya sa mga taong sumisira ng ating bayan. Kaya guys, warning ko sa inyo, sa susunod na eleksyon, mamulat na tayo. Ang mga mulat, hindi na muling pipikit pa. Diba? Iboto niyan. Imagine, hindi nagsasalita sa issue sa West Philippine Sea, walang pagkukundida sa pambubuli sa atin.
Pero dito sa mga taong nagpakalap ng fake news, abay, ang bilis ng response. Di ba? Kita-kita nyo na guys. Kitang-kita nyo na kung sino yung mga dapat iboto at hindi dapat iboto sa susunod na halalan. Okay? It's me again guys, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.